Ako si Primo Numbra. Ang istorya natin ngayon ay hango sa karanasan ni Samuel ng Sampaloc, Manila. Narito ang kanyang kwento. Samuel, bigyan mo nga kami ng tag-isang tapsilog. Yung sa akin, Samuel, gusto ko scrambled yung itlog, ha? Oo, sige, walang problema. Akong bahala. Dalawa lang ba kayo? Oo eh. Hindi kasi sumama si Tomas. Ganun ba? O sige, ihahanda ako na yung order nyo. Marami ka bang customer kanina, Samuel? Ayos lang. Sakto lang. Si Samuel ay isang binatang may pwesto ng tapsihan sa lugar na kung tawagin ay Sampaloc, sa bayan ng Maynila. Wala ng pamilya si Samuel. Si Samuel ay tubong Palawan. 15 taong gulang siya nang pumanaw ang kanyang mga magulang. Pagkatapos noon, ay nagdesisyon si Samuel na mag-isang lumuwas ng Maynila upang makipagsapalaran. Na mga panahong yon, ay halos 10 taon na siya na naninirahan sa Sampaloc. Iba't ibang klaseng trabaho ang kanyang pinasok upang mabuhay. 2 taon na ang nakakalipas nang maisipan nito na magtayo ng isang maliit na tapsihan gamit ang naipon nitong maliit na halaga. Ang katuwang niya dito ay ang batang si Pipito, isang 12 taong gulang na bata na dating palaboy-laboy sa kanilang lugar. Wala na rin itong pamilya at naging malapit ito sa binata. Kung kaya't naisip niyang kupkupin na lamang ito. Pipito, nakalan mo nga ng sinangag sa Laberting. Opo, kuya. Teka sandali. Tatanungin ko muna sila kung mag-e-extra rice sila. Berting, mag-e-extra rice ba kayo? Oo, nagdalawa na kami. O sige. Pipito, narinig mo? Opo, ako pong bahala. Habang iniahanda ni Samuel ang order ng kanyang 2 parokyano, ay may isang lalaki ang nagtanong kila Berting. Brother, masarap bang tapsilog dito? Abay, opo. Umorder na kayo. Talagang dinadayo tong tapsihan ni Samuel. Ganun ba? Sige. Brad, pa-order nga ng 2 tapsilog, take out. Sige po. Ganoon ang normal na araw sa buhay ni Samuel. Nagbubukas ang kanyang tindahan ng mga 6:00 ng umaga at nagsasara ito ng bandang 9:00 ng gabi. Hindi naman masasabing malakas ang negosyo ni Samuel, ngunit para sa kanya ay sapat na ang kanyang kinikita upang maitawid ang araw-araw. Kinagabihan, naghahanda na si Samuel at si Pipito na magsara ng kanilang tapsihan. Kuya Samuel, magkano pong kinita natin? Sakto lang, Pipito. Siguro mga nasa 1,200. Labas na doon ang puhunan natin. Kaya kahit papano, masaya na rin to. Alam mo, Kuya Pipito, gabi-gabi lagi kong pinapanalangin na sana sumikat itong tapsihan natin para naman maging malaki ang kita natin. Tapos, makalipat tayo ng malaki-laking bahay, makabili tayo ng sasakyan, tsaka makapagbakasyon tayo sa mga magagarang lugar. Bihira ka naman, Pipito. Grabe ka naman mangarap. Sakto na to. Naitatawid natin yung pang-araw-araw natin. Siyempre naman, Kuya Pipito. Sabi nga nung Mang Doro, doon sa may tindahan na malapit sa atin, nung ikwento ko sa kanya yung mga pangarap ko, tama lang daw yun. Kailangan, mataas talaga ang pangarap. Para kung sakaling hindi mo maabot ng todo, meron paling malaking maiiwan sa'yo. Alam mo ba, sabi din ng iba, wag naman daw masyadong mataas ang pangarap kasi kapag hindi mo naabot, nako, masakit ang magiging paglagapak mo. Ganun ba, Kuya Pipito?
Alam mo, minsan naguguluhan na ako sa mga tao. Iba-iba ang mga sinasabi. Nakakainis. Oh, huwag ka na magreklamo dyan. Bilisin mo na lang yung hinuhugasan mo at makauwi na tayo. Opo, patapos na. Maliit lamang ang pwestong nirerentahan ni Samuel para sa kanyang tapsihan. Ang kanila namang tinutuluyan ay isang kwarto na hindi kalayuan ang layo sa kanyang negosyo. Oh, Pipito, tulungan mo na ako isakay dito sa sidecar yung iba nating mga gamit. Opo, kuya. Maya-maya pa ay pinaandar na ni Samuel ang kanyang bisikletang may sidecar pauwi sa kanilang tinutuluyan. Pag-uwi nila Samuel, o siya, sige Pipito, maglinis ka na ng katawan at na makapagpahinga ka na. Ikaw kuya Samuel, hindi ka pa ba magpapahinga? Hindi pa, marami pa akong aayusin. Gagawa pa ako ng listahan ng mga bibilhin bukas sa palengke. Sasama po ba ako sa pamamalengke? Hindi na. Masyado ka na maraming ginawa maghapon, alam kong pagod ka. Kaya ako na muna ang bahalang mamalengke. Ganun po ba? O sige kuya. Hindi rin naman nagtagal at natapos na ni Samuel ang kanyang dapat gawin. Kaya't nagpahinga na rin ang binata. Magkatapat lamang ang papag na tinutulugan ni Samuel at ni Pipito. Pagkahiga ng binata, gaya ng dati, ay napatingin siya sa kanyang ampon na mahimbing ng natutulog. Sana talaga, Pipito, ay lumaki itong negosyo natin para mapag-aral kita. Diyos ko, alam ko pong marami na kayong biyayang ibinigay sa akin. At lahat po ng yun ay pinagpapasalamatan ko. Pero kung sana'y muli niyo ako mapagbibigyan sa aking dasal, ang hiling ko po ay sana kahit papano umangat itong aking munting negosyo. Hindi po para sa akin, kundi para dito kay Pipito. Naway maging instrumento po ako para hindi niya maranasan ang hirap ng buhay katulad ng inabot ko. Gusto ko po makapag-aral siya at makapagtapos at magkaroon ng magandang trabaho kalaunan. Mabait na bata po itong si Pipito. Biktima rin lang po siya ng mga maling pagkakataon na hindi siya ang may gawa. Kaya sana po, Panginoon, tulungan niyo ko na matulungan ko ang batang ito. Ayon sa mga tao sa paligid, ang mga magulang ni Pipito ay mga lulong sa droga. Ang ama nito ay napaslang ng mga pulis nang ito ay manglaban pagkatapos hulihin sa pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Ang kanyang ina naman ay nasiraan ng bait at kasalukuyang nasa ospital ng mga may diferensya ang isipan. Nang mga panahong yun ay mag-iisang taon na sa poder ni Samuel ang batang si Pipito. Naging maayos naman ang relasyon ng dalawa dahil na rin sa likas na mabait at magalang ang bata. Kinabukasan, maaga pa lamang ay may karamihan na ang customer ng tapsihan ni Samuel. Nakangiting lumapit ang batang si Pipito sa kanya. Kuya Samuel, kakatuwa naman. Ang aga-aga pa lang, ang dami na nating customer. Shh! Ano ka ba? Huwag kang ngumiti ng ganyan. Parang eng-eng ang tsura mo eh. May makita ka ng mga tao. Sabihin kung anong nakain mo. Bihira ka talaga. Tsaka, baka mabati. Hayaan na lang natin to. Si Kuya Samuel, kunari ka pa, natutuwa ka din eh. Malamang, alangan namang malungkot ako. Kaya lang, huwag namang ganyan.
Kailangan, relax lang tayo. Hindi tayo nagpapahalat ng tuwan-tuwa tayo para magtuloy-tuloy lang yung pasok ng swerte. Ganun ba yun? Oo, ganun nga. Kaya, ayun oh, tumayo na yung dalawang customer. Linisan mo na yung mga plato na yun. Sige po. Ang totoo ay hindi rin maikaila ni Samuel na siya ay natutuwa sa mga pangyayari. Tila ba, dininig ng Panginoon ang kanyang panalangin ng nagdaang gabi. Kaya't habang nagluluto ng mga sandaling yon, ay saglit na napapikit si Samuel at napatingala. Lord, maraming salamat po. Sana ganito araw-araw. Thank you po talaga. Normal naman na lumipas sa mga oras ng araw na yon. Hanggang sa bandang hapon, ay may natanggap na nakababahalang balita ang binata. Samuel, Mang Tado, kayo pala. bigyan mo nga ako ng long silog. O sige po. Siya nga pala, napadaan ko kaninang umaga dito. Napakarami mong customer Medyo siniswerte lang po siguro. Tsaka, dala na rin siguro dahil pinaligo ko tong si Pipito. Ganun pa. Kuya naman dapat pala panay-panayin mong ligo, Pipito. Para kayo siniswerte dito sa negosyo ninyo ng Kuya Samuel mo. Bira naman kayo, lagi naman ako naliligo Oh, huwag ka na malungkot dyan, binibiro ka lang eh. Ay, siya nga pala, Samuel. Alam mo na ba yung nangyayari doon sa kabila? Ano pong nangyayari? Saan po? Doon malapit sa may Riles. Bakit po? Sinuyod na naman ba ng mga taga-munisipyo yung mga bahay doon? Lagi naman po nilang ginagawa yun. Wala nang bago doon. Hindi yun. Alam mo ba? Sunod-sunod na ang pagkawala ng mga bata doon sa Riles. Ano po? Oo. Aba, 3 bata na ang nawawala. Ayon sa bali-balita, meron daw malaking van na pumaparada doon sa Riles. Tapos, yun na, may mawawala ng bata. Kaya yun ang iniisip nilang kumukuha ng mga bata sa Riles. Ganun po ba? Oo. Kaya nako, si Pipito, iingatan mo yan. Huwag mong papagala-galain yan. Baka maatsyempohan ng van yan. Nai-report na po ba sa pulisya mga yan? Ang bihira ka naman, Samuel. Para kang bago ng bago nakita mo naman yung mga klase ng naninirahan dyan sa may Riles. Sa tingin mo ba, pag nagreklamo yung mga yan, bibigyan ng pansin yan ng mga kinauukulan. Alam mo naman na tayo mga maralita, napapansin lang nila tayo pag darating ang eleksyon. Pagkatapos noon, balik na sila sa maharlika nilang buhay. Wala na silang paki sa atin. Kaya talaga Mantado. Grabe din talaga ang galit nyo sa gobyerno, no? Siguro kasama kayo sa EDSA Revolution dati. Abay, tumpak ka dyan, Samuel. Alam mo ba, isa ako dun sa mga humaring sa tangke dun sa EDSA. Matapang po pala kayo, Mang Tado. Bakit hindi po kayo magpunta sa Mindanao? Abay, siraulo pala tong batang to Oh, Mang Tado, huwag nyo nang patulan. Nagbibiro lang yan bata. Saka gumaganti lang yan sa pang-aasar nyo kanina. Ay nako, o siya, kahit na ganyan pa yung alaga mo, ingatan mo yan kahit pa paano naman napamahal na rin sa mga taga rito yung makulit mong alaga. Kaya ingatan mo maigi Opo, maraming salamat po sa paalala. Eto na nga po pala ang order ninyo. Sige, ihahatid ko na to kay misis. At kanina pa nang ungulit yun na dumaan ako dito Sige, kita na lang tayo bukas. Sige po, ingat po. Hinatid ni Samuel ng tanaw ang papalayong matanda. Pagkatapos, ay ibinaling nito ang atensyon kay Pipito. Hoy Pits, narinig mo yung sinabi Huwag kang lalabas-labas. Delikado pala ngayon. Kuya Samuel, kung sakali naman totoo yun, hindi nila ako makukuha. Mabilis yata akong tumakbo. Mabilis ka talaga? Opo. Sigurado ka? Opo. Pag binato ko sa iyo itong sandok, makakailag ka kaya?
Hindi ah. Grabe naman to. Dami pa nitong sinasabi. Sumunod ka na lang sa paalala namin. Opo. Nang mga sumunod na araw, ay naging maganda pa rin ang takbo ng negosyo ng binata. Biyernes ng hapon, ay muling dumaan ang matandang si Mang Tado sa tapsihan ni Samuel. Oh, Mang Tado, longganisa po ba ulit, take out? Oo, Samuel. Samahan mo na rin ng isang tapsilog para sa akin. O sige po. Habang hinahanda ni Samuel ang order ni Mang Tado, ay may napansin na matanda. Aba, teka. Nasa si Pipito? Nasa bahay po. Masakitan siya eh. Kaya pinagpahinga ko na lang muna. Ganun ba? Pasensya ka na ha. Bigla ako nag-alala. Alam mo naman, dahil sa mga napapabalita dito sa paligid natin. Siya nga pala. Meron akong update. Update? Doon sa mga nawawalang bata doon sa Riles? Oo. Alam mo ba, hindi na mga bata lang ang nawawala. Kahapon, yung anak ni Aling Lori. Ako, nawala. Nasa 18 na yun eh. Ganun po ba? Ilan na po bali ang nawawala doon sa Riles? Sa kasalukuyang bilang, nasa 5 na. 4 na bata. At yung si Andy, yung anak ni Aling Lori. Teka. Hindi po ba yung Andy na yun miyembro ng mga Bulabog Boys doon sa highway? Yung mga namimeruisyo doon sa mga motorista? Baka naman po kung saan lupalop lang pumunta. Hindi naman po lingid sa atin na nagbibisyo yung anak ni Aling Lori na yun. Totoo yan. Pero hindi mo pa rin maiiwasang mapaisip. Palibasa nakakasabay dito sa pagkawala ng mga ilang kabataan. Kaya lang may punto nga rin naman. Mali nga natin. Bukas makalaway magpakita ulit yung Andy na yun. Kahit papano, ay nakaramdam din ng pag-aalala si Samuel dahil sa kanyang nababalitaan sa kanilang lugar. Kung kaya naman nung araw na yon ay maagang nagsara ng tapsihan ang binata upang mapuntahan na kagad si Pipito. Maya-maya pa. Pipito! Pipito! Kuya Samuel, nandito pa ako. Kumusta na pakiramdam mo? Okay naman po. Ininom ko po yung binili niyong gamot. Okay na po ang tiyan ko. Maigi naman. Eto. Nag-uwi ako ng tapsilog. Hindi na ako kumain doon sa tapsihan para sabay tayong kakain dito. Sige pa kuya, kukuha na po ako ng plato natin. At pinagsaluhan na nga ng dalawa ang kanilang hapunan. Kinabukasan. Kuya Pipito, magtatanghali na. Bakit dalawa pa lang yung naging customer natin? Yun nga din ang napansin ko, Pipito. May mga araw naman na mahina talaga ang benta natin. Pero, grabe naman to. Magtatanghalian na Dadalawa pa lang yung naging customer nitong tapsihan natin. Oo nga po. Pati nga po sila Mang Berting, tsaka yung iba dong nagtatrabaho sa may tailoring, hindi dumaan dito ngayong araw. Yun nga rin ang iniisip ko, Pipito Ano kaya meron ngayong araw na to? Lumipas ang buong maghapon na naging matumal ang pagdating ng mga customer sa tapsihan ni Samuel. Hanggang sa kinagabihan. Kuya Samuel, mag-aalas 8 pa lang magliligpit na tayo? Oo, Pipito. Pahinga na lang natin to. Lalo lang ako naiinis habang dumadaan yung oras at nakikita kong wala tayong customer. Panalangin na lang natin na mag-iba bukas. Tara, tulungan mo na ako magligpit. Maya-maya pa. Isakay mo na yung bayong dito sa sidecar na makaalis na tayo. Opo. Habang binabagtas ng dalawa ang biyahe pa uwi sa kanilang tirahan,
ay may napansin si Samuel sa hindi kalayuan. Pipito, Po, tingnan mo yun, oh. saan? Ayun, ang daming tao dun, oh. Oo nga no. Aba, kuya, para siyang kainan. Oo nga eh. Pero parang ngayon ko lang nakita yung kainan na yan. Gusto mo lapitan natin? Opo, Ipinarada ni Samuel ang kanyang sidecar sa gilid ng kalsada. Malayo pa lamang sila ay ilang tao na ang nakasalubong nila. Ang napansin nilang nagpapahayag ng kasiyahan. Grabe! Ang sarap talaga ng pares na yun. oo nga tol. Ang sarap talaga ng pares. Yung sabaw, hanip. Kaya nga eh. Bukas subukan naman natin yung chicharong bulaklak. Oo nga. Pipito, narinig mo ba yun? Oo kuya, pares daw. Habang papalapit sila sa bagong kainan na yon, ay mas tumambad sa kanila ang dami ng tao rito. Kuya Samuel, grabe yung haba ng pila oh. Parang pelikula ni Robin Padilla. Oo nga, blockbuster yung pila. Teka lang Pipito, meron papalapit dito sa atin. Haharangin ko, tatanungin ko. Eto na siya. Sir? Oh. Parisan po ba yan? Oo. At marami pang ibang mga tinitinda. Masarap po ba? Aba, sobrang sarap. Sa dami ng mga parisan na napuntahan ko, yan ang pinakamasarap na natikman ko. Ganun po ba? Pero parang ngayon ko lang ho nakita yung pwesto na yan. Bago lang yan. Nung Miyerkules lang nagsimulang itayo yan dyan. Kahapon lang sila nagsimulang magbenta. Ganun po ba? Kahapon lang nagsimula, pero hanip na yung dami ng tao. Oo, isa lang ang ibig sabihin nun, bata. Masarap talaga yung kanilang tinitinda. Kaya siguro yung mga nakakain kahapon, pinagkalat sa maraming tao na masarap ang luto rito. Kaya ayan. O sige ha, mauna na ako sa inyo. Iuwi ko pa sa misis tong pina-take out niya. Sige po, maraming salamat po sir. Sa pagkakataong yun, ay sabay na napatingala ang dalawa sa malaking karatula na nasa kanilang harapan. Milagrosa Pares Overload. Kuya, naiisip mo ba ang naiisip ko? Oo nga eh. Patay ang negosyo natin ito pag ganito. Kuya Samuel, ano kaya kung umorder tayo para matikman natin? Tingin mo, dapat natin suportahan yan. Hindi naman sa susuportahan. Bibili lang tayo para matikman natin, para alam natin kung anong klaseng kompetisyon ang meron tayo. Sige na nga. Tara, pila na tayo. Maya-maya pa, ay nasa may bandang unahan na ng pila ang dalawa. O ayan, Pipito. 2 tao na lang ang nasa harapan natin, tayo na. Buti naman kuya. Halos lagpas 30 minuto na yung tinagal natin sa pagpila. Ang sakit na ng binti ko. Huwag ka na magreklamo. Una't higit sa lahat, ikaw ang nagsabi nito eh. Oo na. O yan, tayo na kasunod. Ayun, yes my dear. Anong order ninyo? 2 pares po. 2 pares. Sure, no problem. Teka, first time nyo dito? Ganun na nga. Ay kung ganoon, hayaan ninyong i-upgrade ko tong order ninyo sa Pares Overload ko. Naku, wag na po. Sakto lang ho yung pera namin. Uy, huwag kayong mamroblema nga. Dahil first time customer ko kayo, sagot ko ang upgrade. Gusto ko matikman ninyo kung gaano kasarap ang Pares Overload ni Milagrosa. Nakakaya naman po. Hoy, walang hiya-hiya. Sige na, umupo na kayo doon at ihahatid na lang yung order ninyo sa inyo, okay? Opo, eto pong bayad. Akin na. Sukli mo. Salamat po. Dagol! 2 Pares Overload! Yes, madam. Habang nakaupo ang magkuya, ay pinagmasdan nilang mabuti ang lugar
Kuya, ang laki ng parisan na to, no? Oo nga, Pepito. Tsaka, ang dami talagang tao. Oo nga po. Ayun no, sa gilid. Ang daming mga motor na nakaparada. Siguro kung saan saan pagaling yung mga kumakain dito. At yun no, napansin mo sa may bandang likod. Parang may mahabang kwarto dun. Siguro dito na yan sila nakatira. Malamang yun, kuya. Kasi nakasulat doon sa karatula, 24 hours daw sila eh. Nasa ganung pagmamasid ang dalawa. Nang biglang nagkaroon ng kaguluhan sa pila. Saraulo ka pala eh! Ako na una dito! Anong ikaw? Nag-CR lang ako eh! Ako talaga nasa pila na yan! Ganun ah! Ayaw mo talagang umalis dyan! Oy, tumigil kayo! Nilapitan na ng baklang si Milagrosa ang mga nag-aaway. Hoy, ano ba kayo mga pogi? Please lang wag kayong magwarlahan dito ah. Alam nyo nga, itigil nyo lang yan. Iba-buy one take one ko ang mga order ninyo. Sagot ka na yung take one. Okay? Sige na, mag-sorry na kayo sa isa't isa. Pasensya ka na pare. Pasensya na rin. Milagrosa, pasensya na rin sa'yo ah. Dangan naman kasi sarap-sarap ng pares mo eh. Ayoko maunahan. Ay, winner ang comment mo kuya. Dahil dyan, may kiss ka sa akin. Salamat Milagrosa. O ayan, peace-peace na tayo ha. O mga kapatid, balik na sa pila. Grabe naman yun, Kuya Samuel. Nagsusuntukan yung mga customer para sa pares. Sana magkaroon din tayo ng ganyang experience sa tapsihan natin. Ano? Magsuntukan yung mga customer natin, gusto mo? Hindi naman sa ganun. Gusto ko yung ganyan sila kagigil sa tapsi natin. Ay nako, Pipito. Itong tatandaan mo. Sa negosyo at sa kahit anong parte ng buhay, may tinatawag na ups and downs. Yung minsan nasa taas ka, minsan bababa rin. Pero syempre, pag nasa baba ka, saan pa bang punta nun? Tataas ulit. So, Ibig mong sabihin, kuya, makakabawi din tayo? oo, basta manalig lang tayo kay Lord. Ay, sana nga. Alam ko na yung pagdadasal ko mamaya bago matulog. Ano yun? Sana magsara kagad tong parisan na to. Ako ba naman? Huwag ganun. Huwag mong ipapanalangin ang pagbagsak ng iba para sa sarili mong pag-angat. Mali yun. Kasi naman kuya, grabe naman to. Oh. Hanggang kailan ba to bago magsara? Ang lakas-lakas ng parisan na to. Huwag kang mag-alala, Pipito. Naniniwala pa rin ako. May mga taong loyal sa Tapsilog. At teka, papalapit na dito si Milagrosa. Dala na yata yung order natin. Oh, mga pogi, eto na yung order ninyo ah. Dinagdagan ko pa yan ha, para bumalik kayo pa ulit-ulit dito sa Milagrosa Pares Overload. Maraming salamat, Milagrosa. Sige, aalis na kami. Pero bago pa man makatayo si Samuel, ay may napansin ito. Sandali. Parang walang kalamansi dito sa ibinigay mo sa amin. Sa kalagitnaan ng sinasabing yun ni Samuel, ay nilingon nito si Milagrosa. Hindi niya alam kung siya ba ay namamalikmata lamang, ngunit tila saglit na nagbago ang anyo ng bakla. Sa kanyang pagtingin na yon, ay tila biglang kumapal ang mga kilay nito, naging mapupula ang mga mata, at nagkaroon ng matutulis ng ngipin. Dahil doon ay mabilis na pinilig ni Samuel ang kanyang ulo. Nang muli niyang tingnan si Milagrosa, ay normal na ulit ang anyo nito. Ay nako, Pogi, wala talagang kalamansi ang pares ko. At yun ang paalala ko sa lahat. Huwag na huwag ninyong lalagyan ng kalamansi kasi masisira ang lasa. Hindi nyo maa-appreciate kung gaano kasarap ang aking Paris Overload. Alam nyo ba katulad sa mga 5-star na restaurant, yung mga may chef? Pag kumain kayo sa mga ganong klase ng kainan, aba, magagalit ang chef kapag ka naglagay kayo ng kung ano-ano pa sa mga isiniserve nila. Halimbawa, pinatakan nyo ng toyo, pinatakan nyo ng patis, pinatakan nyo ng kalamansi. Magagalit ang chef. Kasi para sa kanila, ang iisipin nila may kulang pa ba sa templada namin? Hindi ba masarap ang luto namin? Ganon? At syempre, higit sa lahat,
kapag gumawa pa kayo ng ibang timplada dyan, ay, hindi nyo malalasahan yung mismong sarap at lasa na gusto naming malasahan ninyo. Ganon! Kaya pangako nyo sa akin, huwag nyo nang titimplahan yan ng kung ano-ano. Okay? Okay, sige. Alis na kami. Okay, ingat. I'm sure babalik kayo ulit dito bukas. Babayu! At naglakad na nga palayo ang dalawa. Pagdating sa sidecar, ay hindi pa rin mawala sa isipan ni Samuel ang panandalian niyang nakitang tila pagbabagong anyo ni Milagrosa. Pipito. Po. Nung kausap tayo ni Milagrosa, wala ka bang napansin sa itsura niya? Wala naman kuya, bakit? Wala. Makalipas ang ilang segundong pagpapanatag ng kalooban, ay pinasimulan na ni Samuel na paandarin ang kanyang bisikleta. Pagdating nila sa kanilang bahay, Kuya, kukuha na po ako ng mangkok para makain na natin yung pares. sige. At pinagsaluhan na nga ni Pipito at ni Samuel ang kanilang nabiling pares. Kinabukasan, sa tapsihan ni Samuel, Samuel, ipagbalot mo nga ako ng isang long silog at isang top silog, ha? Mangtado kayo pala. Sige po. Habang piniprepara ni Samuel ang order ng lalaki. Mangtado, napansin ko po na ilang araw din kayong hindi dumaan dito ah. Isa din ho ba kayo sa napadalas dun sa bagong parisan? Abay, hindi. Hindi naman ako mahilig sa pares eh. Nasa Cavite kami ni Mrs. nito mga nakaraang araw. Dumating kasi yung pamangkin niya galing ng Canada. Kaya nagkaroon ng pagtitipon ng pamilya nila. Family reunion, kumbaga. Ganun po ba? Buti naman. Hindi na ikaila kay Mangtado ang bahagyang pagsilay ng kalungkutan sa mukha ni Samuel. Balita ko nga malakas daw yung bagong parisan na yan. Matindi ba ang epekto sa negosyo mo, ha, Samuel? Hindi kumibo ang binata. Bagkus ay ngumiti na lamang ito. Huwag ka mag-alala, Samuel. Sigurado namang katulad lang ng ibang negosyo yung parisan na yan. Siya lang ang uso sa ngayon. Pero darating din ang araw, makakabawi ka rin. Maraming salamat po, Mangtado. Eto na po yung order ninyo. Ay siya, sige. Salamat. Bukas ulit. Kinagabihan, Kuya Samuel, sira na naman po yung gripo natin. sige. Akong bahala, ayusin ko yan mamaya. Sasabay ko na rin yung bisagra ng pintuan. Kailangan na natin palitan yun eh. Kaya, una ka na munang umuwi. Susunod na lang ako. Hindi kuya, sabay na tayo. Sige. Mag-aalas 11 na ng gabi nang matapos si Samuel sa pagkukumpuni. Pipito, maganda ka na ng iuuwi nating pagkain. Kuya, pwede ba mag-request? Ano yun? Gusto ko po sana uling dumaan dun sa parisan eh. Huwag ka mag-alala, pera ko yung gagamitin natin kasi nakaipon ako ng tip kanina. Ba't mo pasasayangin yung pera mo? Itabi mo na lang yan. Diba meron kang gustong bilhin sa Pasko? Sige na kuya, daan na tayo sa Paris, masarap eh. Ay naku talaga, ang kulit mo rin eh. Sige na nga. Maya-maya pa, ay nasa parisan na ang dalawa. Kuya, ang haba ng pila. Oo nga no? Sige, pumila ka na muna. At nadjingle ako eh. Sige po. Nilapitan ni Samuel ang isang staff sa parisan. Brother, saan ba yung CR dito? At doon sa likod. Sige, salamat.
Pagkatapos umihi ni Samuel, ay lumabas na ito ng banyo. Pabalik na sana siya sa pilahan nang may mapansin siya. Teka, parang kumukurap-kurap yung ilaw dun sa kwarto kung saan namamalagi ang mga trabahador dito sa parisan. Nako, hindi kaya may problema yung kuryente ron? Puntahan ko kaya. Nang mas makalapit na siya, ay may napansing kakaiba ang binata. Sandali, bakit ganon? Paiba-iba yung kulay ng liwanag na tumatagos mula sa loob nun. Parang papalit-palit na kulay asul, dilaw, pula, at puti. Anong klaseng kuryente yan kung kuryente man yan? At dahil doon, ay nagdesisyon ng binata na mas lapitan pa ang silid. Teka, sino yung nagsasalita sa loob? Parang boses ni Milagrosa yun. Bakit ganun yung tinig ng kausap niya? Unti-unting nilapit ng binata ang tenga niya sa pader ng silid. At doon niya narinig ang kahilahilakbot na usapan. Maganda po ang tinatakbo ng operasyon natin dito sa Maynila, Panginoon. Maigi naman kung ganoon. Siguraduhin mo lang na walang makakapigil sa iyong misyon. Opo, Panginoon. Patuloy pong tinatangkilik ng mga tao ang ating mga pagkain. Wala po silang kaalam-alam na may sangkap ito ng laman ng tao. Ng mga sandaling yun, matapos marinig ni Samuel ang mga tinura ni Milagrosa, ay halos bumaliktad ang kanyang sigmura. Pilitin man niyang umalis, ay napako siya sa kanyang kinatatayuan. Kaya wala siyang nagawa, kundi patuloy na mapakinggan ang usapang nagaganap sa loob. Kaya naman po, sarap na sarap ang mga tao sa pagkain ng aking Paris Overload. At syempre, Panginoon, dahil sa ating orasyon, matutupad ang ating misyon. Tama ka. Dahil sa orasyon na yon, pagdating ng tamang sandali, ay magiging kauri na rin natin. Ngunit kailangan mo silang mapilit na tuloy-tuloy kumain sa loob ng 3 buwan. Ganun na nga po, Panginoon. Sa loob ng 3 buwan na sunod-sunod nilang pagkain ng aking Paris Overload, ay tatalab ng orasyon sa kanila. At sila ay magiging aswang na rin na tulad natin. At tinitiyak ko naman, Panginoon, na mangyayari yon sapagkat baliw na baliw sila sa ating Paris Overload. Magaling. Pagkatapos marinig ang huling salita ng tinig na yon, ay parang biglang may malakas na hangin na humampas sa paligid. Doon ay tila nawala ang paninigas ng katawan ni Samuel at bumagsak ito sa lupa. Diyos ko, tama bang narinig ko? Mabilis na bumangon ang binata at tumakbong papalayo. Doon ay nakasalubong nito si Pipito. Oh, Kuya Samuel, ang tagal mo namang mag-CR. Naka-order na ako't lahat-lahat. Tara na, Pipito. Kailangan na nating umalis dito. Bakit? Anong nangyari? Basta tumahimik ka na lang, sumunod ka na sa akin, dali! At mabilis na nga nilisan ng dalawa ang lugar. Sa bahay, dire-diretso sa kusina si Samuel. Pipito, asan yung binili mong pares? Ito oh. Ilapag mo rito. Kumuha ka ng mangkok at kumuha ka ng kalamansi. Kalamansi? Eh di ba kabilin-bilinan sa atin, wag nating sasahugan ng kahit ano yan? Kasi mawawala yung original niya na sarap. Huwag ka nang kumontra, Pipito. Basta humanap ka ng kalamansi ngayon na. Okay. Maya-maya pa ay bumalik na si Pipito. Ano bang nangyayari, Kuya Samuel? At doon na kinuwento ng binata
ang kanyang nasaksihan. Ano? Ibig mong sabihin, kuya? Aswang yun si Milagrosa? At itong Paris na to. Kumain tayo nito kagabi, kuya! Mabilis na tumakbo sa banyo si Pipito. Maya-maya pa, nang mahimasmasan ito, ay bumalik na to sa kanyang Kuya Samuel. Kuya, anong gagawin mo? Nung bata ako, doon sa amin sa Palawan, may ganitong kwento na akong narinig tungkol sa mga pagkain na hinahanda ng mga aswang sa tao. Ayon sa mga kwento, patakam mo daw ng kalamansi ang pagkain at lalabas ang tunay na anyo nito. Pagkasabi nun, ay hiniwa na ni Samuel ang kalamansi. Ano, Pipito? Handa ka na ba? Opo. At pinatakan na nga ni Samuel ng kalamansi ang pares na nasa kanyang harapan. Nung una ay walang nangyaring kakaiba. Ngunit makalipas ang ilan pang segundo, Kuya Pipito, parang kumukulo yung sabaw. oo nga, at tingnan mo, yung mga laman, nagbabago ang itsura. At doon na tumambad sa paningin ng dalawa ang tunay at karimari-marim na anyo ng pagkaing nasa kanilang harapan. Sabay na biglang napatayo at napahakbang paatras ang dalawa. Kuya, tinga ba ng tao yan? Hindi na sumagot pa si Samuel, bagkus ay mabilis na dinampot ang mangkok at hinagi sa lababo. Sa muling paglapit nito kay Pipito, ay nanginginig ang mga kamay nito. Anong nangyayari, Kuya Samuel? Natiti ako na sila ang may kagagawan ng pagkawala ng mga tao doon sa Riles. Anong gagawin natin, Kuya? Sandali, mag-iisip ako. Alam ko na. Halika, sumama ka sa akin. Saan po tayo pupunta? Kay Mang Tomas. Si Mang Tomas ay kilalang manghihilot at manggagamot sa Sampaloc. Dayo din lamang doon sa syudad ang matandang manggagamot mula sa bayan ng Samar. Makaluma at tradisyonal ang klase ng panggagamot ng matanda. Isa rin ito sa mga madalas kumain sa tapsihan ni Samuel. At kapag ito ay nandun, ay nagkukwento ito ng iba't ibang tungkol sa kababalaghan. Kuya Samuel, bakit kay Mang Tomas tayo pupunta? Bakit hindi sa mga pulis? Sa tingin mo ba, Pipito, paniniwalaan tayo ng mga pulis? Sa pagkakataon na to, tsako na si Mang Tomas lang ang makakaintindi sa atin. Makalipas pa ang ilang sandali, ay narating na nila ang barong-barong ng matanda. Mang Tomas! Mang Tomas! Si Samuel po ito! Mang Tomas! Makaraan ng ilang sunod-sunod na pagkatok, ay bumukas ang pintuan ng barong-barong. Bumungad sa kanilang harapan ang pupungas-pungas pang matanda. Samuel, pabihira naman. Alas 2 na ng madaling araw. Ano pa tong pang-aabala naman na to, Samuel? Mang Tomas, pasensya na po, pero importante po ito. Gaano ba ka-importante yan at kailangan mo kong bulabugin? Ay nako, ay siya, pumasok na nga kayong dalawa bago pa tayo makaabala sa mga tao dyan sa paligid. Hala, pasok na! At dali-dali nang tumalima ang dalawa. Sa kabila ng pangangatal ng katawan, ay pilit na ikinuwento ni Samuel ang lahat. Ay nako, akalain mong umabot na dito sa syudad ang mga halimaw na yan? Si Pipito, ng mga sandaling yon, ay hindi makapaniwala na hindi man lamang niya nakitaan ng pag-aalinlangan ang matandang si Mang Tomas sa mga inilahad ni Samuel sa kanya. Mang Tomas, ibig pong sabihin totoo po talagang may aswang? Ay nako bata,
Sa maniwala ka't sa hindi, 100% ang katotohanan tungkol sa mga nilalang na yan. Huli akong nakarinig ng ganyang klase ng pangyayari ay nung mga nasa 8 taong gulang pa lamang ako. Ayon sa mga kwento, nagaganap daw ang ganyan kapag numinipis na ang kawan ng mga halimaw. Yan ang paraan ng kanilang pagpaparami. Pumupunta sila sa ibang lugar at nanghahawa sa pamamagitan ng pagpapakain ng laman ng tao na may orasyon mula sa aklat na itim. Saglit, gaano nakatagal ang parisan na yan? Mga nasa 1 linggo na po ata. Maigi. Hindi pa malalim ang kapit ng sumpa sa mga tao, kaya maaari pa natin itong pigilan. Paano pong gagawin natin, Mang Tomas? Ang pagpipigil para maging aswang ang mga tao ay madali lamang. Kailangan lang natin silang mapahinto sa pagkain ng paris na yon. Ang mahirap ay kung paano natin haharapin ang mga aswang. Natitiyak ko na hindi lamang yung may-ari ng parisan na yon ang aswang, kundi lahat ng kanyang mga tao sa parisan na yon. Kaya makinig kayong maigi. Ganito ang gagawin natin. Kinabukasan, katulad ng napagkasunduan, ay hindi nagbukas ng tapsihan si Samuel. Bagkus, ginugol ng dalawa ang kanilang maghapon sa paghahanda ng kanilang gagawin. Kuya, eto na po yung pinabili mong asin. Sige, ilapag mo dyan. Malapit na akong matapos dito sa mga hinihiwa kong bawang. Ang dami naman niyang bawang na yan, kuya. Maigi na makasiguro. Ang sabi sa akin ni Mang Tomas, mas marami raw, mas mainam. Anong oras nga po pala tayo pupunta dun, sabi ni Mang Tomas? Kailangan daw magawa natin ang plano. Eksaktong hating gabi. 10:00 ng gabi ay magkakasama na sina Samuel, Pipito at ang matandang si Mang Tomas. Tandaan mo, Samuel, kailangan magawa natin ang plano sa saktong oras. Naaalala mo ba ang bilin ko, ha? Opo, Mang Tomas. Kailangan maihalo ko po itong pinagsalo-salong bawang, asin at itong langis na may orasyon sa pagkain nila. 12:00 ng hating gabi, ang mga aswang ay kumakain ng sabay-sabay. Tama ka dyan. Pero dahil ang kanilang lugar ay kainan, sigurado kung hindi sila magsasabay-sabay kumain. Maghahalinhina ng mga yan. Ang importante lamang ay matarget natin ang kanilang pinuno, yung pinakamay-ari ng parisan. Opo, si Milagrosa. Tsak, pag nakita ng mga kasama niya na ang ilan sa kanila at yung Milagrosa na yan ay nadali ng ating pangontra, tsak na magpupulasan na ang mga halimaw. Siguraduhin mo lamang, Samuel, na mag-iingat ka ng todo. Hindi kakayanin ng normal mong lakas ang lakas ng mga nilalang na yan, lalo pat marami sila. Opo. Nang malapit na sila sa parisan, ay muling nagpulong ang tatlo. Eksakto ang dating natin. 11:50 na. Natitiyak ko na nandun sa gusali na yon ang kanilang kainan. Kaming dalawa ay may iwan dito. Kapag nagsimula ng tumalab sa kanila ang ating pangontra, tsak na magkakagulo na ang paligid. Ilalayo namin ang mga tao. Opo. Mag-iingat ka, ha? Opo, Mang Tomas. At naglakad na nga papalapit ang binata sa parisan. Sukbit sa likod nito ang pangontrang kanilang ginawa. Hindi nito maiwasan ng mailang sapagkat mayroong mangilan-ngilan siyang kakilala na nasasalubong. Uy, Samuel, kakain ka rin ba? Ang sarap ng pares dito, no? Diego, ikaw pala.
Oo. O-order din ako. Biruin mo, may sarili kang tapsiyan. Pero kumakain ka dito. Ibang klase talaga rito sa Milagrosa Pares Overload. Nagtuloy-tuloy sa paglalakad ng binata hanggang makarating ito sa gilid ng kwarto sa likod ng parisan. Gawa lamang sa kahoy ang may kalakihang kwarto. May mga siwang ito kung saan ginamit yun ni Samuel upang silipin ang loob nito. Bagamat malakas ang kabog ng kanyang dibdib, ay may ngiting bumahid sa kanyang mukha nang mapansin niya walang tao sa loob ng silid. Saglit na nagpalingalinga ang binata nang matyak niya na si Milagrosa at ang mga tauhan nito ay nasa parisan lahat, ay dahan-dahan itong pinasok ang kwarto. Pagpasok nito sa loob, ang unang bumungad kagad sa kanya ay ang malansang amoy ng paligid. Halos maduwal ng husto si Samuel, hindi lamang dahil sa masangsang na amoy ng paligid, kundi dahil na rin sa kanyang mga nakita. Sa lamesa sa bandang kaliwa ay ang mga putol-putol na bahagi ng katawan ng tao. Sariwa pa ang mga dugo na nakakulapol dito. Huminga ng malalim ang binata at pinilit alisin ang takot na kasalukuyang bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Inikot nito ang kanyang paningin hanggang sa... Ayun na nga. Pinuntahan nito ang isang malaking kaldero. Nanginginig ang kamay na binuksan nito ang takip ng kalderong yun. Pagkabukas nito, ay lumantad sa kanya ang sarit-saring putol-putol na karne ng tao. Mahalimaw kayo. Kailangan nyo talagang mapuksa. Binuksan nito ang kanyang dalambag at binuhos ang laman sa kalderong yon. Habang binubuhos ni Samuel ang laman ng kanyang bag sa kaldero, ay saglit na bumalik sa kanyang alaala ang usapan nilang dalawa ng matandang si Mang Tomas. Mang Tomas, alam ko po itong asin ay matutunaw ito. Pero paano itong mga bawang? Hindi kaya mapansin nila to kapag kanilagay ko dun sa kakainin nila? Huwag kang mag-alala, Samuel. Sa pamamagitan ng orasyon niyang langis na ibinigay ko sa iyo, maging ang bawang ay matutunaw din at hindi nila yan mapapansin. Ayan, naibuhos ko na lahat. Kailangan ako umalis dito. Ngunit lalabas na sana ang binata nang marinig nito ang mga yabag patungo sa silid na yon. Dakadakang naghanap ng matataguan si Samuel. Nakita niya ang isang lamesa sa gilid. Dumiretso ito sa likod nito at doon patagong yumuko. Sa isang maliit na siwang ay nakita nito kung sino ang pumasok. Si Milagrosa. Nakita niyang dumiretso ito sa tila isang malaking kawa na nasa gitna ng silid. Pagdating doon, ay kinuha ni Milagrosa ang kutsilyo na nasa gilid. Hiniwa nito ang kanyang palad at ipinatak ang dugo sa kawa. Pagkatapos, mula sa bulsa nito ay dumakot ito ng tila abo at sinaboy din sa kawang yun. Pagkatapos, ay umusal ito ng dasal sa lingwaheng hindi maunawaan ni Samuel. Sa isang iglap ay nagliwanag ang paligid at kagaya nung una ay napansin ni Samuel na nag-iba-iba ang kulay ng liwanag na yun. Kasunod ay dumagundong ang nakakakilabot na tinig. Banak, kailangan nating madaliin ang proseso. Kailangan sa dulo ng linggong ito ay makapangalap na tayo ng bagong kawan. Opo, Panginoon. Naiintindihan ko po. Masusunod po. Pagkabanggit nun,
ay biglang sumabog muli ang matinding liwanag sa loob ng silid. Katahimikan. Kasunod nito ay napansin ni Samuel na lumabas na ng kwarto si Milagrosa. Saglit na naghintay si Samuel. Pagkatapos ay tumayo na to at mabilis na nilisan ng kwarto. Tulad na napagkasunduan, dumiretso si Samuel sa bandang likuran ng silid. At mula sa bag nito ay kinuha niya ang isang galon na may lamang gasolina. Dahan-dahan niyang sinabuyan ang bandang likod ng kwarto. Pagkatapos ay tahimik na naghintay. Hindi nagtagal ay narinig na nito na muling bumalik sa kwarto si Milagrosa kasama ang ilan niyang mga tauhan. Sinong naiwan dun sa labas? Si Tagol at si Islaw. Kaya na ba nila doon? Opo, medyo nabawasan na yung dami ng tao. Kaya kaya na nila yon. O sige, kumain na tayo. Salamat po, Amo. Gutom na ako. Basta, sa akin yung puso, ha? Anong sa'yo yung puso? Sa akin yung puso. Nung nakaraan, ikaw na nga yung tumira ng galon eh. Bigay mo naman sa amin. Hoy, huwag kayo mag-agawan. Kumain kayo na maayos. Opo. Saglit na nagkaroon ng katahimikan. Ngunit hindi rin yun nagtagal. Ano nangyayari? Bakit parang sobrang hapdi nitong lalamunan ko? Oo, ako rin! Ng mga sandaling yon, alam na ni Samuel na nagsisimula ng umepekto ang pangontrang nilagay niya sa pagkain ng mga aswang. Ang sigmura ko! Ang sakit! Sa kabila ng mga naririnig, ay may halo pa rin pag-aalala ang binatang si Samuel. Sa kadahilanang, hindi niya pa rin naririnig ang pinuno ng mga ito na si Milagrosa. Anong nangyayari? Bakit hindi ko pa naririnig na tinatamaan ng pangontra si Milagrosa? Baka hindi siya kumain. Ngunit segundo lamang ang lumipas, ay narinig niya na ang kanyang hinihintay. Ang sigmura ko! Ang sakit! Ang sobrang sakit! Anong nangyayari? Siya yun! Ngayon na! At mula sa hawak na kahon ng posporo, ay kumuha ng ilang palito si Samuel at mabilis itong sinindihan. Pagkatapos ay hinagis ito sa pader ng silid na gawa sa kahoy na basa ng gasolina ang binuhos niya dito kanina. Sa isang iglap ay naglagablab ang pader. Mabilis naman tumakbo si Samuel at tinungo ang pintuan ng silid. Nang marating niya ito, kinuha niya ang kadena na nasa kanyang bag at tinalian ng tarangkahan. Pagkatapos nun, ay mabilis na tumakbo papalayo ang binata. Pagdating nito sa harap ng parisan, ay nandot naghihintay sa kanya si Mang Tomas at si Pipito. Wala nang usapang nangyari sapagkat dinig na dinig sa buong paligid ang sigawan sa loob ng silid na nasusunog. Nang magkatinginan si Samuel at si Mang Tomas, ay tumango ang matanda. Doon na nagsimulang tumakbo ang tatlo upang puntahan ng mga tao sa parisan. Sunog! Sunog! Umalis kayo dito! May sunog! Sa kanang bahagi ay si Pipito, samantalang nasa kaliwang bahagi naman si Mang Tomas, na ganun din ang sinisigaw. Sunog! Sunog! Sa isang iglap ay nagpulasang kagad ang mga tao. Sa gitna ng kaguluhan ay hinanap ni Samuel ang natitirang 2 tauhan ni Milagrosa. Wala ito sa parisan, kaya dali-dali itong bumalik sa likod. Doon niya nakita na pinipilit buksan ng 2 ang nakakadenang pintuan. Malaki na ang apoy ng mga sandaling yon at unti-unti nang natutupok ang silid ni Milagrosa. At tila sinyalis ng pagsuko ay unti-unting humakbang papalayo ang natitirang 2 tauhan
ng parisan. At sa mismong harap ng paningin ni Samuel, ay biglang nagbagong anyo ang dalawa. Naging aso ang mga ito at mabilis na tumakbo papalayo. Hindi na rin nagtagal pa doon si Samuel at binalikan ng dalawang kasama. Nasa malayong bahagi na ng kalsada ang matandang si Mang Tomas at si Pipito. Paglapit dito ni Samuel, Mang Tomas, yung dalawang natitirang tauhan ni Milagrosa, nakatakas sila. Kitang-kita ko, nag-anyong aso sila at tumakbo papalayo. Hayaan mo na. Hayaan mo na makatakas sa mga yon. Wala na rin naman silang magagawa sapagkat wala na ang kanilang pinuno. Siguradong ang susunod nilang gagawin ay humanap ng paraan para makabalik doon sa kanilang lugar. Pagkarinig nun, ay muling nilingon ni Samuel ang parisan na unti-unti nang natutupok. Hindi na ikaila sa matandang si Mang Tomas ang bahid ng pag-aalala sa mukha ng binata. Kung kaya't hinawakan ito ang kanyang balikat at nagsabing, Huwag ka nang mabahala, Samuel. Tama ang iyong naging desisyon. Tama ang iyong ginawa. Ang mga nilalang na yan ay mga halimaw, mga likha ng kadiliman. Kaya dapat lamang na sila ay mapuksa. Dapat pa nga ay ipagbunyi mo ang iyong ginawa. Dahil bagamat walang kaalam-alam ang mga taong ito, ay iniligtas mo sila sa kapahamakan. At tila naramdaman din ng batang si Pipito ang pag-aalala ng kanyang kuya Samuel. Kung kaya't dahan-dahan itong hinawakan ang kanyang kamay. Nagkatinginan lamang ang dalawa. Sabay na gumuhit ang ngiti sa kanilang mukha. Kasunod nun, ay tumalikod na ang tatlo at nagsimula ng maglakad papalayo. Papalayo sa nasusunog na parisan ng mga aswang.